May purpose ang Panginoon kung bakit nangyayari ito sa buhay nyo ngayon, na wala yung asawa mo, hindi na kayo inuwian, at dumating sa punto na pinapalayas na kayo sa tinitirahan nyo, pero malakas yung loob mo. Hindi ka bumitaw at hindi mo pinabayaan yung mga anak mo. Kahit ganun pa man ang nangyayari, nandiyan ka pa rin lumalaban sa hamon ng buhay. At ngayon, ang purpose po kung bakit nangyayari yan sa'yo, ito yung binigay ng Panginoon. Bibigyan ka ng pag-asa na gumanda ang buhay, na yung bang hindi mo na mararanasan yung nararanasan mo noon, no? Kaya dasal sa Panginoon, kasi nga siya ang naggumawa nito para ho ikaw ay matulungan. Ha? Pakalakas ka lang. At yung asawa mo, mabalik yan. Pag senior na yon, pag matanda na yung asawa mo, mabalik yun sa inyo. Kasi nga magpapaalaga sa inyo. Eh ngayon, malakas pa siya, ayaw niya umuwi dito. No? Baka may gusto kang sabihin sa kanya. Kung narinig mo, kung nakita mo kami, pwede umuwi ka na. Kailangan, hulat namin sa iyo mga bata. Kaya ikaw mag-alaga, ako magtrabaho naman po sa adlaw-adlaw sa mga ibang. Wala magmalaga sa mga bata mo. Sana pauwi ka na. Andam kami maghintay sa iyo. Ngayon ay nandito tayo sa Barangay Tawangan, sa syudad po ng Sipalay, kung saan kasama natin ngayon yung Jean, yung bunsong kapatid, yung isang babae, hindi kasama, si Kuya Joel. Ngayong hapon ito mga kabayan, meron pong nag-message po sa atin, no, na kusang loob na magbigay ng tulong sa pamagitan po ng pagpapagamit ng kanyang lupa. Meron siyang lupa na siguro mga abot ito ng 1 hektarya, no? At ang gusto niya makatulong dito sa mag-ama. Kaya ang sabi po niya mga kababayan, itago natin sa pangalang Rose, no? At ito ay gusto niyang tulungan ito. Papakita ko po sa inyo mga kabayan. Ito yung ay punta natin. Itilapit ka konti Ram para marinig ang bukis. Wala kasi anong mic eh. Pagka may mic na po ako mga kabayan. Ito ngayon yung lupa mga kabayan na bakante na hindi nila ginagamit. Kundi dito lang. Gusto nilang mapakinabangan. At ang kwento nga sa akin tumakawin, magmarites muna ako ha. Gusto nilang ibenta ito. Marami ng buyer ang gustong bumili pero hindi na bininta. Siguro ito yung purpose para sa pamilyang ito na meron silang matirikan ng bahay. Ito lang po paggamit ha, hindi po ito bigay sa kanila kundi temporary lang po ito. Hanggat gusto po nila dito, hanggat gusto na may-ari na gusto tumira sila dito, hanggat gusto nila ni Kuya Joel na po tumira dito, ay pwede po sila dito mga kababayan. Eh tanong natin, Kuya Joel, hindi ko na po ipapakita yung may-ari, no? Ito, nakita mo naman yung area. Sa tingin mo, okay ba sa inyo? Okay. Tahimik dito. At ang sabi po na may-ari, pwede siya magtanim-tanim dito sa paligid o mag-alaga po ng hayop, mga kabayan. Sa akin lang naman, sa aking nakikita dito, mas okay ito. No? Kasi nga ito ay kusang loob na tulong ng may-ari ng lupa na dito kayo titira. Dito natin sila mga kabayan papagawaan ng bahay kubo kapag buo na ang desisyon ni Kuya. Kasi sa desisyon po na may-ari ay talagang buo na po ang kanilang desisyon, natulungan po nila ito si Kuya nga dito po ilalagay po mga kababayan. Kasi nga doon kanina pinuntahan kami doon, hindi pa po natin alam kung mabibigyan sila ng paintulot doon. Kaya wala pang kasiguraduhan po mga kababayan. Kaya ito, sigurado na po ito. Medyo malayo lang ito sa eskwelahan ni Jinjen. Barangay 5 ka no? Sa Barangay 5 ito po pasok, grade 6 ngayon. Pero pwede siyang mag-transfer dito sa Hacienda. Malapit ito sa Hacienda po mga kababayan. Kaya sa tingin ko okay ito. Nasa iyo, Kuya. Ang decision, kapag okay na ang decision mo, aayusin ko na ito
maghanap na ako ng mga makatuwang ko para magawan namin kayo ng bahay kubo dito. At ikausapin ko rin final, no, yung may-ari din po para ho ay sure na talaga mga kababayan. Ito naman gagawin namin ito para sa inyo, sa mga anak mo. Kailangan na merong future, merong maayos na tirahan. Kasi importante dito tirahan. Kasi kung wala pong tirahan po mga kababayan, yung mga anak mo baka mapariwara. Diba? Siya naman, marami po siyang alam. Karpintero ito, karpintero, nagmamason, marunong mag-drive, welding. Lahat po alam po niya mga kabayan, all around siya. Kaya lang, ang problema dito, yung kanyang mapapasukan wala. Kaya ngayon, kung dito po siya, pwede siyang mag-alaga ng hayop, pagtanim ng gulay, ilalako niya. Kasi meron din man po siyang sidecar, mga kabayan. So, sa palagay mo? Okay po kay lahat. Malaking dito, malagyan ko ng mga utan. Dito banda, pwede sa dito. Ano lang, yung ano ba, ganyan, no? Yung 10 by 8, tulad ng mga pinagawa natin na light materials lang. Pwede? Ay, yung may poste. Yung may ara poste. Ano ang desisyon mo? Rode? Ready ka na dito? Oo, ready na. Gusto mo ito dito? Gusto ko dito siya, makatanim ako ng mga utan. Wala nang sabihin masasabaan ka gano'n. Mas maganda dito kasi tahimik. Kung sakaling may ibibigay din na lupa si Vice doon sa area na yon, anong pipiliin mo? Doon o dito? Dito. Dito ka na lang talaga. Yan po mga kabayan, no? Ito na yung lupa na kung saan ay dito titira yung pamilya ni Kuya. Pagawan po natin sila ng bahay kubo po mga kababayan. Ito na. Malapit ito sa, hindi naman ito mahirap dito. Malapit ito sa highway. Ito po mga kababayan. Bali, pang 10 pabahay na po natin dito yan. No? Sa Negros, sa syudad po ng Sipalay. Sa tulong po ng aking mga sponsors. Kaya ngayon, kailangan ko rin po ngayon yung ating po mga sponsors, yung mga tumutulong po sa ating mission, kailangan ko po kayo ngayon para matulungan natin immediately itong magpamilya na ito mga kabayan. Baka ho ay ito din po maging daan na umuwi na yung asawa mo. Guro, umuwi na gito. Umuwi na siya, no? Na siya. Dahil meron ka ng bahay kasi po mga kabayan, kung yung nakita nyo kanyang tinitirhan, sira-sira na bahay, ay pinatira sila pansamantala doon, no? Ngayon, nagkakaroon sila ng problema doon at pinapalayas na sila doon sa area. Ngayon naman, lumapit siya sa akin, napasaklolo po sa akin mga kabayan, sabi niya, Kuya Raymond, paano kami? Pinapalayas na kami dito. Wala kaming mapupuntahan. Ang kawawa dito yung mga bata kasi yung naisip ko talaga mga kabayan. Sabi ko, sige, pupuntahan ko kayo dyan, gagawa ako ng paraan kung paano tayo makapagbigay ng tulong sa inyo. At lumapit nga po kami kay Barangay Kapitan Rolando, no? Rolando Bores. At yun po kanina napag-usapan din po namin na kakausapin niya muna si Vice Mayor na baka pwedeng mapayagan siya na tumirik kami doon ng bahay nila sa gilid ng yung bakanting lote. Kailan sa ngayon, meron po nag-offer po dito, private citizen na nag-offer na ito po mga kababayan ay yung kanyang lupa ay papagamit po nila. Sabi naman po dito, habang gusto nila ni Kuya ay pwede silang tumira dito, no? At may mga plano din po itong may-ari na pwede nilang kuning tauhan, no? Si Kuya. Ito is a big opportunity ito po mga kababayan para po sa kanila na mabigyan ng maayos na kinabukasan yung pamilya niya, yung mga anak po niya mga kababayan. Oh. Okay na? Okay. Aayusin natin at bukas pwede kang kausapin natin si ate, no? Kung pwede ka pumunta dito, maglinis ka dito banda. Pwede natin yun. Kung dito tayo, siguro maganda ang tubig dito, no? Pwede tayong magpagawa ng balon dyan. Tapos si Arnyo, ng maayos na pwede kayong magano. Yan po, no? Yung update po ni Kuya Raymond,
talagang ginagawa natin ng solusyon yung mga problema at tayo'y gumagawa ng paraan kung paano lang po tayo makatulong. Ito po ay sa tulong po ng ating mga taga-suporta tulad nito na nakakita po sa ating video, malaking tulong ginagawa ng ating video. Kasi kung wala yung ating video, hindi po makikita ni ate. No? Hindi niya makikita na ganito na meron palang taong nangailangan ng tulong at pwedeng magamit yung mga meron sila sa buhay. Tulad po ng iba nating mga sponsors na sila ay meron po mga kakayahan sa buhay, meron mga extra na financial, yun po ay pwede din po nila yan gamitin para sa kapwa natin. Tulad po nito, pwede natin gamitin dito yung mga kabayan para po makabuo po tayo ng isa pong bahay kubo para sa kanila. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon pa lang po mga kababayan, mag-umpisa na po tayo sa pagtanggap ng inyong tulong para po sa paggawa ng kanilang bahay. Alam mo naman, sa pag gumawa ka ng bahay, ay ang expenses mo dyan mga kababayan ay hindi po basta-basta. Kung ano lang meron tayo ngayon, idaandahan po natin hanggang na sila ay makalipat po mga kababayan. No? Yan lang po yung update natin. Message lang po ako sa ating messenger, Kuya Raymond Agos, at lahat po ng mga tutulong ay ate pong tatanggapin. No, tulad kanina, no, si Ate Imelda Bayani, no, nagpadala na po siya ng tulong dito at dito natin gagamitin yan sa gagawing bahay, no. Maiipon natin gaano kaliit po 'yon, naiipon natin yan. Kapag naipon yan, malaki na po yan mga kabayan, no? Kung lalo na po kapag marami po ang nagtulong-tulungan po mga kababayan. Maraming salamat, welcome ko yung lahat. At kuya, may purpose ang Panginoon kung bakit nangyayari ito sa buhay nyo ngayon, na wala yung asawa mo, hindi na kayo inuwian, at dumating sa buhay na dumating sa punto na pinapalayas na kayo sa tinitirahan nyo, pero malakas yung loob mo, hindi ka bumitaw at hindi mo pinabayaan yung mga anak mo. Kahit ganun pa man ang nangyayari, nandiyan ka pa rin lumalaban sa hamon ng buhay. At ngayon, ang purpose po kung bakit nangyayari yan sa'yo, ito yung binigay ng Panginoon. Bibigyan ka ng pag-asa na gumanda ang buhay, na yung bang hindi mo na mararanasan yung nararanasan mo noon, no? Kaya dasal sa Panginoon, kasi nga siya ang naggumawa nito para ho ikaw ay matulungan. Ha? Pakalakas ka lang. At yung asawa mo, mabalik yan pag senior na yon, pag matanda na yung asawa mo, mabalik yun sa inyo. Kasi nga magpapaalaga sa inyo. Eh ngayon, malakas pa siya, ayaw niya umuwi dito. No? Baka may gusto kang sabihin sa kanya. Kung narinig mo, kung nakita mo kami, pwede umuwi ka na. Lang, hulat namin sa imo mga bata. Kaya ikaw mag-alaga, ako magtrabaho naman po ko sa adlaw-adlaw sa mga ibang. Wala magmalaga sa mga bata mo. Sana pauwi ka na. Andam kami maghintay sa iyo. Uwi ka na. Kaya patawad mo naman siya. Oo, wala na problema. No problem. Kaya po mga kabayan, sa asawa po no ni Kuya, sabi nga po niya, umuwi ka na po para po mag-alaga ka po sa mga anak nyo. Dahil si Kuya, siya ang magtatrabaho. Lalo na po ito ngayon, meron siyang bahay po mga kababayan. Meron na siyang maayos na matutulugan po mga kababayan. Please, ate, kung anumang meron ka dyan ngayon, kami po ay nakikiusap sa imo na umuwi ka dito. Umuwi ka ng Negros. Balikan mo yung pamilya mo. Alagaan mo sila. At pinapatawad ka po ni Kuya kung anumang kasalanan na nagawa mo sa kanila. No? Alam naman natin na ang tao ay nagkakamali eh. No? Lalo na sa mga nasa malayong lugar, malayo sa pamilya, nagkakamali. No? Nagkakaroon ng ibang third party, piliin pa rin po natin yung pamilya po natin, lalo yung mga anak. No? Yan lang po, no? Welcome ang lahat po ng ating mga taga-suporta sa mga nais pong tumulong dito sa ating mission. Maraming salamat. Sabi ko nga, si Kuya Raymond ay gagawa ng paraan kung paano tayo makatulong.
Kasi nga ngayon sa mga kababayan, talagang napakaraming mga kababayan natin na kailangan ng tulong, na kailangan ng suporta. Ako, kailangan ko rin po ng suporta para magawa ko po yung aking mission. Kung wala yung suporta, hindi ko po magagawa. Kung wala yung ating mga sponsor, hindi po natin magagawa kaagad yung ating mission para sa ating kapwa. Tulad nito, kailangan po natin ng financial para po sa pagpapagawa po ng kanilang bahay. Kaya salamat in advance sa mga tutulong po mga kababayan. Malaking tulong po yan. Pinapawagan po natin sa inyo na itong mission na ito, isamahan nyo po ako. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat, sa mga kaibigan natin na walang sawang nagmamahal sa mission ni Kuya Raymond. Please subscribe my YouTube channel and follow my page for more updates. Maraming salamat po.